Salamat po, sister. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa hapon ito na kung saan tinipon mo po ang bawat isa po sa amin sa bulwagang ito maging aming mga kapatiran online, O God, upang mapakinggan ang salita mong inihanda sa amin sa hapon ito, O God. Nawa, Panginoon, ay patuloy mo kaming palalalimin sa aming mga pananampalataya at bibigyan mo kami ng karunungan na maunawaan ito, O God, as we welcome you, Holy Spirit, to teach us this afternoon, O God. We thank you for your presence. We thank you, Lord Jesus, for the blood that cover us this afternoon, O God, at maging sa mga salita ng Panginoon na aming pong pag-uusapan. Sa iyo ang mataas na papuri sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi binigyan ako ng opportunity na makasama kayo sa hapong ito. Pang-limang araw ko na din po na Shen. At tulad ng sinabi ni Sister Marilyn, dalawa lang kami at masaya na makasama ang mga weekdays group from Monday to Saturday. Amen? Hanggang sa Sunday kasi joint fellowship po natin. Amen? So, sa hapon po ito ay ating pong pag-uusapan ng pag-aaralan po natin ang isa pong talinghaga na matatagpuan po natin in the book of Luke, chapter 14, verses 15 to 24. Ito po is yung the parable of the great banquet na sinasabi. At dito po marami po tayong makikita ng lesson or makikita pong mga pag-aaral na mai-apply po natin sa ating po mga sarili. So sabay-sabay po natin basahin sa pamamagitan ng inyong mga mata. Sundan po ninyo ako. Ang sabi po dito in verse 15, when one of those at the table with him heard this, he said to Jesus, sabi po dyan, blessed is the one who will eat at the feast in the kingdom of God. But then, ang sumagot po ang ating Panginoon, verse 16, sabi po dyan, Jesus replied, a certain man was preparing a great banquet and invited many guests. At the time of the banquet, he sent his servants to tell those who have been invited, come, for everything is now ready. But they all alike began to make excuses. The first said, I have just booked a field and I must go and see it. Please excuse me. Another said, I have just bought 5 yoke of oxen and I'm on my way to try them out. Please excuse me. Still another said, I just got married so I can come. The servant came back and reported this to his master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame. Verse 22, sabi po dyan, Sir, the servant said, what you ordered has been done, but there is still room. Then the master told his servant, go out to the roads and country lanes and compel them to come in so that my house will be full. I tell you, not one of those who were invited will get a taste of my banquet. So yung huling sinabi sa talinghagang ito ay hindi po isa pong paalala o warning sa bawat isa po sa atin. Kasi makikita po natin na sa talinghagang ito ang mga excuses ng mga inimbita. So, hari po itong nag-prepare, di ba? Ang sabi dito, a certain man pala na nag-prepare at marami siyang inimbita. No? So, makikita po natin dito na ang tao, nature ng tao talaga yung pagdadahilan. Yan. Maraming dahilan ng tao. Sabi nga, di ba, kapag ayaw, maraming dahilan. Totoo po yung kasabihan na yun. Pag gusto, may paraan. Pero dito po, ipinakikita po ng talinghagang ito na ang ating pong mga kadahilanan na ginagawa ay may mga consequences po. Dahil nakita po natin yan sa last verse, di po ba? Kaya ang topic po natin ngayon ay the danger of making excuses. Sa Tagalog po ito, mga panganib na ating pong mararanas, o mga panganib ng paggawa ng dahilan o pagdadahilan sa atin po. Kasi nature po ng tao talaga ang excuse. Diba? Yung hindi po natin iniisip na may mga consequences
consequences po. Kasi dito po, maliwanag that they are refusing God's invitation. Ito ba? Makikita po natin yan sa talinghagang ito. So it's instead po na nasa kanila yung blessing, na-miss po nila yung blessing na yun. Yung pong excuses nila ay nagpapakita po na mayroon pong seriousness na consequences na kanila pong mararanasan. At alam po naman natin, when we reject Jesus, di po ba may mga consequences? When we refuse to do God's will, may mga consequences, di po ba? Nature of excuses, ano ba yung mga ginagawa ng tao? Karaniwan sa mga tao is ina-avoid nila yung mga duties o yung mga parang ayaw nilang gampanan yung mga ipinagagawa sa kanila, or sometimes naman is yung post ng nagkakaroon sila ng excuse, because excuses are self-deception po yan. Parang niloloko mo yung sarili mo. Kasi kaya mo naman gawin, bakit hindi mo gawin, di ba? You are making excuses not to do the things that someone asks you to do. Even sa atin na lang pong mga amo sometimes, di ba? Ay, bukas na lang. Maraming tao, karaniwan sa tao, ay, bukas ko na lang yan gagawin. Kahit na pwede naman gawin yung ngayon, di ba? Excuses also are self-blame. Yung para bang inaalis mo sa iyo yung mga responsibilidad and then parang ipinapasa mo sa iba. Ay, siya na lang. Ikaw na lang. Parang gano'n, di ba? Sa mga circumstances po ng buhay. Parang sinisisi, kasi ganito ganito yung sitwasyon. And excuses indicates our heart issues. Yung nilalaman ng puso mo is nakikita sa mga kadahilanan ginagawa mo. Parang, actually, sometimes sinasabi natin, wala tayong ability, we have lack of ability, but actually, it is lack of willingness. Kahit na may kunti kang kakayahan para gawin ng isang bagay, pero hindi ka willing. Kaya lagi mo sinasabi, ay, wala akong abilidad para dyan. Mga ganong bagay, di ba? At iyan po ay isang natin. Kagaya nitong mga inimbita na ito, ang bababaw ng excuse nila, di ba? Samantalang sa mundong ating ginagawa, pagkain ng iyong imbitasyon, talagang punong-puno ng tao, di ba? And sometimes we use feeding strategy in evangelism, di ba? Kaya sometimes we sacrifice na papagkapihin yung ating iniimbita, and then while talking and sharing with a cup of coffee in McDonald's, and then suddenly sasabihin nila, pagsasabihin nila, tara na sa church kasi i-start na yung service, and then they refuse our invitation, di ba? Ay, may pupuntahan pa pala ako, nakalimutan ko, is something. They are making excuses. But actually, they are refusing your invitation to come to the presence of God. Di po ba? Amen. So, ang nais po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, mga mananampalatay, kung paulit-ulit po natin naririnig, ay yung ating pong obedience, yung ating faithfulness, di po ba? Yung pong surrendered life sa Panginoon. Pero karamihan po, maging sa mga nasa church na, marami rin pong ginagawang excuses instead of fully obeying the Lord. Amen? Sa mga trabaho ng Panginoon. At ang salita po ng Diyos ay nagwa-warn po sa atin sa hapong ito kung ano po yung danger of making excuses. Kaya sana lahat po tayo na nakikinig sa hapong ito ay kung atin pong makikita ang ating pong mga sarili na nagiging habit na natin yung excuses sa para hindi makarating ng maaga sa church, marami tayong excuse, pati tawag dito, pati yung bus, sisisihin natin, di ba? Napakaganda po dito sa Hongo kasi you can check what the time of bus is arriving, so you can prepare yourself, para hindi mo ma-miss yung bus, di ba? But people are always making excuses. So unang-una pong makikita natin sa talinghagang ito at itinuturo po sa atin dito is excuses delay our obedience.
ma-delay yung pag-obey mo sa salita ng Diyos. At mababasa po natin in the book of Exodus, si Moses po yung ating example dito. Tingnan po natin in Exodus chapter 4, verse 10, pero atin pong basahin muna, basahin po natin mula verse 10 to, sandali po, verse, yung preceding verse na, ano po, baka 9. Tingnan po muna natin sa verse 9. Exodus chapter 4, verse 9 to 10. Tingnan po na natin. Diyan po, ito po yung nakikipag-argue. Diba? Exodus ba yun? 4:10? Okay, basahin po muna natin sa verse 9. Sabi niya ng Panginoon, "But if they do not believe these two signs or listen to you, take some water from the Nile and pour it out on the dry ground. The water you take from that river will become blood on the ground." Verse 10, Moses said to the Lord, "O Lord, I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue." So makikita po natin dito na si Moses ay sa Panginoon, na kung po pwede, hindi siya yung pumunta kay Pero, di po ba? Maganda po kasi sa Bible po, and I think naman siya, di ba? Yes. Ang sabi ko sa akin po kasi sa akin po kasi sabi ni Moses sa Bible ko po, and I will read po ito, pero ang sabi po dito ni Moses said to the Lord, "Pardon your servant, Lord." Sabi niya, "Pardon your servant, Lord." Dito kasi, "Oh Lord, I have never been eloquent." Sa akin po, "Pardon your servant, Lord. I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue." So makikita po natin dito that God is giving Moses some instruction to obey. Yeah. Pero nire-reject po niya at marami siyang dahilan. Kung babasahin po natin in Exodus chapter 3 and 4, makikita po natin dyan na marami pong dahilan si Moses. So, he is shifting the responsibility to others. Kaya di ba, mabasa mo yan, pag tinapos mo, ang sabi niya, ipapadala na lang si Aaron para maging kanyang microphone o maging person niya, di po ba? Sometimes ganun po tayo, di po ba? Sometimes pag po tayo ay naatasan o nabigyan ng trabaho sa church o something like that, parang nawawala yung parang alam mo na sa sarili mo na wala kang ability, but then ginagawa mong excuse yung wala kang kakayahan. Ganun ang sabi ng Lord, ibigay mo lang yung availability mo, and then the ability will come from the Lord. Wala naman pong nag-umpisa na matalino na talaga, di po ba? Lahat naman po tayo ay natuturuan. Pero kung lagi po tayong magbibigay ng dahilan, it will delay your obedience to the will of the Lord. Kasi delayed obedience is open disobedience na talaga yun. Parang dinidelay mo lang yung pagsunod mo sa sinasabi ng Panginoon, and it will hinder your spiritual growth. It keep you from comfortable while God-given purpose in your life remains untouched. So, why not na kapag po tayo nabigyan ng trabaho o ng something assignment, especially po sa mga trabaho ng Panginoon, even though we don't have enough ability. But God knows naman, di po ba? Para namang hindi mo naman kaya gawin talaga ang lahat apart from Jesus, di po ba? Apart from Him, we can do nothing. So, yung pong lagi po natin pagdadahilan, we are avoiding something to do, yan po ay magdidelay ng obedience. Yan po yung unang-una natin makikita dito. Another example po natin is si Saul, di po ba? Ito naman, hindi niya tinupad, no? In 1 Samuel, babasahin lang po natin yung verse 22, but in 1 Samuel chapter 15 verses 19 to 22 or 10 to 22, makikita po natin dyan na si Saul, hindi rin niya sinunod ang Panginoon, gumawa siya ng sarili niyang kagustuhan. Kaya ang sagot ni Samuel dyan,
in verse 22, but Samuel replied, "Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the pot of rams." Di po ba? So makikita po natin ang tao kung minsan may instructions na nga, di po ba? But nandun na ayaw nating mag-follow doon sa instruction. Kaya minsan naman parang hindi mo pinakikinggan clearly yung instruction, kaya parang nagkakamali ka, magbibigay ka na ng excuse. Ay kasi ganito, ay kasi ganoon, di po ba? So excuses delay our obedience. Wag po sana nating gawing habit ang lagi po tayong nagbibigay ng mga kadahilanan. Kasi ang nais po ng Panginoon ay yung pong wholehearted obedience natin at hindi po mga dahilan that we cannot obey. So sometimes ang open excuses ng mga tao, lalo na sa church, it is not the perfect time for me to serve God. Ito ba? Or I cannot give my tithes right now, or I'm not able to give the pledge. Nakakalimutan po natin yung generosity ng Panginoon sa buhay natin. Amen? So, wag po tayong laging nagdadahilan. If may pinagagawa sa atin ng ating po mga pastors, ng ating po mga leaders, sana po magkaroon po tayo ng willingness, even sa ating pong employment. Sometimes, di po ba, yung gusto ng amo natin, hindi natin gusto. Di ba? May na-experience po ba natin yung pati pagluluto at paghawak ng sandok ay merong instruction, di po ba? Pero in order to have peace of mind, why not we obey, di ba? Yung bang ganito yung sundin mo na lang kasi nangangamuhan nga tayo, di ba? Kasi I believe na kung tayo po ay sa maliliit na bagay ay madaling sumunod, even though we don't like doing it, di po ba? And parang wala pong may kapayapaan kasi sometimes ang pangangamuhan po talaga ay hindi beto process, di ba? And sometimes naman ginagawa lang natin ang trabaho kasi nga sumusweldo. Sabi na, lagi natin sasabihin, no choice naman kasi nga may sweldo. But when we are doing the work, whatever work that has been assigned to us wholeheartedly, napakadali po natin at may kapayapaan po ang paggawa ng ating po mga trabaho. Amen? And so pangalawa, na makikita po natin sa talinghagang ating pong binasa, excuses, yung pong mga excuses reveals our lack of faith. You know, sometimes, kagaya po ng the parable of the bags of gold. Sa iba pong version, ibang book is talent, di po ba? Dito makikita po natin from Matthew chapter 25 verses 24 to 26. Makikita po natin dyan yung binigyan ng isang bag na gold. Ay, pag binigyan ka ng isang bag na gold, marami ka nang nagagawa doon, di ba, na investment sa panahon ngayon, di ba? Makikita po natin dyan. So, basahin po natin mula 24 para po mas maganda. Ano po yung sinasabi? Matthew 25 verse 24 to 26. Tingnan po natin. Ang sabi po diyan ay, "Then the man who had received one bag of gold came." Sabi po niya, "Master," he said, "I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. So, I was afraid," sabi po dyan. "So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you." Sabi po niya. And then in verse 26, sumagot po yung master, sabi niya, his master replied, "You wicked, lazy servant, you knew that I harvest where I have not sown, and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the banker so that when I return, I would have received it back with interest." So makikita po natin dito na yung excuse niya, dahil kaya po madalas na yung pong excuses, it reveals yung lack of faith. Kasi
Isang bag na ginto, di ba? One bag of gold. Marami ka nang mabibili dyan, no? Mai-invest, di po ba? But yung pong mga excuses sometimes is often came from fear and doubt or unbelief. Parang wala kang belief sa sarili mo na kaya mong gawin yung pinagagawa sa iyo ng master mo, di po ba? Parang sabi, I'm not qualified or able to do it. So, fear of doing things, isa po yun. So, excuse niya dito, natatakot siya, maliwanag naman na sinabi, di ba? Sabi niya dyan, so I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See here, it what belongs to you. So kahit naman sino, pinagkatiwalaan ka, supposed to be, halimbawa, businessman yan, di ba? Binigyan ka ng pera na pang-invest and hindi mo ginawa yung pinagagawa. So kahit sino magagalit, di ba? So excuses lead us to miss God's best, di ba? Like this wicked, lazy servant. Sometimes, we always, yung mga excuse natin, parang inihahide niya o itinatago niya yung mga God-given gifts sa buhay po natin. So, ang nagiging result na sasabihan tayo lazy and wicked. Lahat po tayo binigyan ng Panginoon ng kanya-kanyang gift. Iba-iba nga lang yun, di ba? Pero meron po tayong magagawa o maitutulong kung atin po talagang gagawin at hindi po tayo matatakot na gawin yung mga bagay kasi nandiyan naman ang Panginoon na laging tutulong po sa atin. So, yung mga excuses natin, nagre-reveal po sa atin po na tayo kulang sa pananampalataya. Di po ba? Amen. Amen. So, in Romans chapter 14, verse 23, yung pong pinakalas, ang sabi po doon that everything that does not come from faith is sin. Lahat po ng ginagawa natin na hindi nagmumula sa pananampalataya ay isa pong kasalanan. Amen? So, sabi diyan, but the man who has doubts is condemned if he eats because his eating is not from faith. And everything that does not come from faith is sin. Kaya wag po tayo mag-alinlangan if there is something that God wants us to do, and believe that God is able to help you to do those things. Amen? Wag po tayong magdahilan na hindi ko yan kaya, ikaw na lang ang mag-lead, ikaw na lang ang mag-gitara, di ba? At sa una, siyempre, mahirap gawin yung mga bagay na hindi mo nakasanayan. But when we obey the Lord and we ask the Lord to help us, tayo po ay magiging matagumpay. Amen po ba? Amen. So, pangatlong makikita po natin sa talinghagang ating pong binasa, mapag-aaralan po natin dyan, is yung pong mga excuses natin will cause missed opportunities, will cause us to miss opportunities. Ano po yung na-miss ng mga invited guests? Yung pong fellowship, di po ba? Pag-banquet, di ba? Parang reunion yan, di po ba? Parang fiesta o parang homecoming, parang reunion ng family. So, makikita po natin doon sa talinghagang ating binasa na malaking pagdiriwang o malaking handaan, di po ba? And beforehand, ipinaghanda sila. So, makikita po natin ang na-miss po nila doon ay yung fellowship. At yan po yung atin pong mamimiss if we always making excuses to yung pong mga opportunities to serve God, opportunities to witness, yung pong hindi natin ginagawa yung pong pag-evangelize, hindi mo malalaman at hindi ka matututo kung hindi mo gagawin. Opportunities to grow and to obey God's calling. Kasi lahat naman po tayo is my calling. Sasabi mo, oh, it's not the perfect time for me. But every day, God is asking us, meron pong mga ipinagagawa sa atin ng Panginoon every day. Sa simpleng pagsaserve lang po, simpleng pagtulong, even sa pagwawalis, pag-aayos ng mga upuan sa ating pong church, yan po ay isang malaking tulong, di po ba? At nakikita po ng Lord yung pong ating ginagawa. Kasi nga, ang sabi ng ating Panginoong Jesus in the book of John, chapter 9, verse 4, sabi dyan, as long as it is day, we must do the works of Him who sent me. Night is coming when no one can work. At alam na alam po natin na ang pag-i-evangelize po, dapat po ginagawa po natin yan. Mapasaanan tayo. When there is an opportunity to share the gospel, we should do it kahit na alam mong
wala kang kakayahan, di ba? Mayroon kang mai-evangelize na mas marunong kayo sa Bible. Amen? So, namimiss natin yung magandang opportunity, yung best ng Panginoon kasi lagi tayong nagbibigay ng excuses. Amen? So, pang-apat natin, madali lang tayo, hallelujah. Pang-apat natin na makikita dyan na hindi po natin pwedeng lukuhin ang Panginoon. Excuses do not prove God. Sabi nga po in Galatians chapter 6 verse 7, sabi po dyan, do not be deceived. God cannot mock a man reaps what he sow. So makikita po natin dito na hindi yung po mga kadahilanan natin, yung mga excuses natin, hindi po natin yan maitatago sa Panginoon kung ano yung laman ng puso natin. Alam ng Lord kung ano yung reason kung bakit ka nag-excuse. He sees our hearts and knows when our excuses are used to cover our unwillingness or laziness. Parang tinatakpan mo lang yung unwillingness mo o tinatakpan mo lang yung katamaran mo. Kaya nagbibigay ka ng excuse ba? You can pull your leaders, you can pull your employers, you can pull others, even your family, but God, you cannot pull God. Amen? Alam na alam ng Panginoon kung ang mga kadahilanan mong ginagawa is para mapagtakpan yung mga dapat pagtakpan sa buhay mo o ang masakit ay mapagtakpan yung katamaran mo at yung kawalan mo ng willingness to do the works that God has entrusted unto us. Amen? So wag po na tatandaan po natin na wag po tayong laging nagbibigay ng excuse. Amen. At tingnan din po natin kapag po tayo nabibigyan ng mga trabaho ng Panginoon, gawin po natin ito na may kakalakan sa ating puso. At magganap po tayo kasi every time na tayo may mabibigyan ng opportunity to share the word, opportunity to do something for the Lord, opportunity to pick up someone or bring someone to the samahan ng kapatiran, it is an opportunity to serve the Lord. Kahit nasabihin mo, ay, hindi pa kaya ako nakarating doon, paano kaya yun? But God will always direct us. God will always give us the strength to do everything. Wag po tayong magdahilan na, hindi ko nga alam kung paano pagpunta doon, paano sasakyan ko, ganito, ganyan. Wag po natin gawing reason o para yun po ay nagko-cover lang ng ating pong unwillingness to do something, no? Lalo-lalo po talagang hindi mo alam, kundi dahil tinatamad po tayong gawin. It's really a warning that you us. Amen? So, kaya kung ano man ang mga assignment that God has given unto us, gawin po natin na may kagalakan sa puso. Even though sometimes parang nakakapanginig, diba, yung bigyan ka ng assignment. You to preach the word and everything, but God is always there. He will never leave you nor forsake us. Amen? Amen. So, panglima, na makikita po natin sa mga ginawa ng mga invited guests dito ay yung pong excuses will lead us to spiritual stagnation. Magiging stagnant po tayo kung tayo po ay lagi na lang po tayo gumagawa ng excuses. Kasi po, yung pong paglago natin comes from obedience and discipline and surrender, not explanation, not excuses. Amen? Lumalago po tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos sa lahat po ng ating naririnig from Monday to Sunday po ng mga preaching po ng ating mga pastors na hindi lang po ng mga pastors sa mga kapatiran, di po ba? But if we are not doing what the Word says, and then hindi po tayo lalago. Be a doer of the Word, not only a hearer. Sabi nga po in James chapter 1 verse 22, sabi po dyan, do not merely listen to the Word and so deceive yourselves. Do what it says. Parang Nike lang ba? Diba? Do it. Amen? Kasi may mga salita po ng Panginoon talagang napakahirap gawin, madaling sabihin, di ba? We can memorize the Bible or we can quote the Bible daily or we can even declare it. But without doing the Word of God, hindi mo magkakaroon ng buhay. Dapat po nakikita po sa ating mga gawa, sa ating pong pananalita, sa ating pong pag-iisip, yung mga salita ng Diyos. We need to do what it says, di ba? Be a doer of the word and not a hearer only.
So sa mga excuses po na yan na atin po nakita na kung saan nagdilid po siya sa spiritual stagnation natin, nadidelay po sa ating pong pag-uwi sa Panginoon. Ano pa po yung ating mga nabanggit kanina na namibis po natin yung mga opportunities, best opportunities, and it reveals the lack of our faith. Ano po ba yung dapat natin gawin kung tayo po ay mayroon yan? At kung mayroon man, dapat po natin baguhin. Amen? Kasi hindi po tayo exempted dyan. Lahat po tayo nakakaranas ng ganyang mga excuses. Pero ang totoong reason is tinatamad tayo at unwilling tayo to do the things that God has want us to do. So, paano po natin ma-overcome yun po? Pag naging habit mo na yung making excuses, una-una mag-repent po tayo. We need to recognize excuses as a lack of faith and confess them. Yun naman po ang sinasabi. Di po ba ng 1 John 1:9? Minsan, na-abuse po natin itong verse na to. Di ba? At ibali, God is faithful. Di ba? Parang gano'n. Kasi sabi po dyan, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. But what if always na talagang lagi mo na lang ginagawa, di ba? Paulit-ulit, ginawa mo ngayon, nag-repent ka, kinabukasan, ginawa mo na naman, nag-repent ka na naman. Yes, God is a God of mercy. His mercy never ends po. But then, we need to recognize, kailangan i-recognize po natin na yung mga kadahilanan na atin pong ginagawa is lack of faith. Kaya kailangan na i-confess po natin sa Panginoon and i-ask po natin ang Lord na tayo po'y tulungan na hindi po tayo laging excuse sa mga bagay. Amen? Pangalawa, that we need to shift our focus to God's power. Hindi po yung stop saying I can and start confessing I can. I can do all things through Christ who strengthens me in Philippians 4:13. Diba? I can do everything through Him who gives me strength. It is by God's power, it is by God's mercy, it is by God's Spirit that we are able to do everything that God has entrusted unto us. Amen po ba? Amen. Mga kapatid. Amen. Even yung mga nasa online. Amen po ba? So, pangatlo po na dapat po natin gawin, ma-overcome po natin ito pong paggawa ng mga kadahilanan is we prioritize the kingdom of God. Amen? Matthew 6:33, na sinasabi po doon that as we seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. We keep on praying that, Lord, you have promised to me that everything will be added unto me, di ba? But na hindi po natin ginagawa yung seek first His kingdom and His righteousness. Kasi kung lagi po natin isinisik ang Panginoon first in our life and yung pong Kanya pong righteousness, I don't think so na magiging habit natin ang paggawa ng kadahilanan o making excuses. Amen? We need to put God's agenda above personal comfort or plan. Yung pong mga plano natin, marami po plano ang tao, pero ang plano pa rin po ng Diyos ang natutupad sa buhay natin. Amen? Hindi po masama ang magplano. It is a wise decision, but we must submit it to God. Every plan we must submit it to God. Upang sa ganun po, as we submit it to God and we trust God for our plan and we pray for our plan, then I know and I believe that as we prioritize the kingdom of God, so everything will be added unto us. The promise in Matthew chapter 6 verse 33 will be added unto us. And then, pang-apat na dapat natin gawin ay take action. Kasi kung tayo po ay puro salita lang, wala naman po tayong gawa, and then wala rin pong kahihinatnan yung pong ating ginagawa. Amen? We need to act upon what God has already called us to do. Kung ano po yung dapat natin gawin, discipline is very, very difficult to do. Madali lang sabihin, pero napakahirap pong gawin. But as we discipline ourselves from the Word of God, nandyan na po lahat ng ating pong makikita po natin ang pagbabago sa buhay natin kung inia-apply natin talaga ang salita ng Diyos. Then we will be able to avoid worrying over things. We will be able to
yung pong mga pangangailangan natin sa buhay, hindi tayo mag-aalala dito ba? Yung mababawasan yung stress. Stress is really very modern sickness ng tao ngayon. Kapag punong-puno ka ng stress, nagmamanifest mo yan physically. Yung magkakaroon ng maraming pimples, di ba? Stress tayo sa amo, gano'n. Parang nagmamanifest sa personal na ano mo, parang sabi nila, sasabihin sa'yo, parang ang pangit-pangit yung tingnan ngayon, parang gano'n, di ba? So, really po ang stress, if we keep on thinking something na hindi pa nga nangyayari, naririnig naman natin, di ba? Na hindi pa nangyayari, iniisip mo na pinoproblema mo na. Parang tayo mga kunyan, di ba? Katatapos pa lang natin magpakain ng almusal, iniisip na natin agad ang hapunan, di ba? Ano na naman kaya yung hapunan? Parang niro-roll lang natin, kahapon choice na. Ngayon naman, mag-ano naman tayo, magpa-choy naman tayo, something like that, di ba? So, ganun po. Huwag po natin ugaliin na lagi po tayong nagdadahilan para po hindi natin magampanan yung mga bagay na dapat po natin magampanan. Sa iba't ibang aspeto po ng ating buhay, may mga responsibility po tayo. Especially kung talagang ang responsibilidad na dapat mong harapin po natin. Huwag po tayong magdahilan. Minsan, marami tayong dahilan, hindi naman totoo yung mga dahilan. Dito ba? So, hindi po tinawag ng Panginoon ang mga equip. Ini-equip po niya ang mga tinawag niya. Amen? Kaya huwag po natin i-refuse ang invitation ng Panginoon. Kagaya po dito po sa talinhagang ito na they refuse God's invitation. So marami po silang na-miss. Hindi lamang yung masarap na handa ang na-miss po nila. It is time for each one of us to stop hiding excuses. Embrace obedience and trust in the strength to fulfill our God-given purpose. Lahat po tayo, sabi natin lagi in Jeremiah 29:11, diba? Lagi natin sinasabi that God has a plan and purpose for each one of us. And then bakit hindi nagmamanifest? It is because na nadidelay yung obedience natin because of our excuses. Amen? So, last verse po, sinabi po in the book of Romans chapter 14 verse 12 that each of us will give an account of ourselves to God. So then each of us will give an account of himself to God. Kaya be very, very careful po. God is not asking for our excuses. He is asking for our obedience and surrendered life to Him. Excuses may be easy, but obedience brings blessing, growth, and spiritual victory. Agree ba kayo doon, mga kapatid? Amen? Kaya tingnan-tingnan po natin ang ating pong mga sarili kasi tayo rin po ang haharap sa Panginoon sa ating pong mga ginagawa. Why not na gawin na po natin kung ano po yung pinagagawa ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Amen? So, hanggang dito lang po yung message ko sa hapong ito at nawa nag-iwan po sa atin ng isang malaking aral. Ito pong mga talinhagang ito na ito po mga imbitadong ito kung ano po yung nabis nila ang dami. Amen? So tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa mga salita mo na naaming po napag-aralan sa hapong ito, God. Patuloy mo nga po, Panginoon, itong ipagkaloob sa amin ang pangunawa na mas malalim pa na nawa maalala po namin na araw-araw, sa araw-araw namin buhay, maiwasan po namin, Panginoon, na magbigay ng mga kadahilanan sa anumang mga ipinagagawa mo sa buhay ng bawat isa po sa atin, sa amin. Kaya naman, Lord, sa iyo ang mataas na papuri sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ito ang aking dalangin. Amen. Pabalik po sa MC.